Ayan, so dyan, sabi ko nga kanina, naputol tayo, apologize ka sa asawa mo kasi mali yung ginawa mo, okay? Then, huwag mo nang ulitin, then huwag mo nang pakialaman. Tsaka ano, pambihira, ay sorry, asawa mo na, sa'yo na yan. Okay, huwag na masyadong silosa kasi maiinis talaga yan sa'yo. Mga babae, pakita nyo na confident kayo, bilang kayo, buo kayo, at pakita nyo sa lalaki na kaya nyo, na hindi kayo kawalan, na kaya nyong manindigan. Alam mo kasi, kapag hindi nakikita ng lalaki, maabuso ka. Tsaka, hindi mapapalagahan ng lalaki, ikaw, kung wala siyang makitang ma-amaze sa'yo eh. Wow, asawa ko, napaka-confident. Alam mo ba, napaka plus points sa lalaki, sa babae, na makita ng lalaki na sila ay confident. Ang mga babae na nakikita ko, masyado silang, paano kung wala yung asawa ko? Paano yung boyfriend ko? Naiinis ang lalaki sa ganyan eh. Alam mo na, gusto ko sa babae yung ano, although syempre may respeto sa akin, pero gusto ko sa babae yung kaya ko siyang iwanan na hindi siya masira kapag wala ako sa tabi niya. Hindi siya mawala. Hindi siya, yung kaya niya yung sarili niya. Pero alam ko, syempre, mahal niya ako. Alam ko rin na alam niya na mahal ko siya. Yung tipong, ano ba yun? Yung, hindi mo na kailangang i-validate sa kanya lagi, ako bilang lalaki, sa babae na, mahal kita. Yung tipong ano, yung feeling nyo napaka nandun na sa level eh. Na hindi na kailangan yung mga ganyan na masyadong parang nakapasta. Ano? Tapos kapag nawala lang yung pagkadikit nyo, parang feeling mo mawawala na siya. Feeling mo maaagaw na siya. Wala kang tiwala. Okay? Pagkatiwalaan mo ang kasama mo sa buhay, at mas mamahalin ka niyan. Wala kang tiwala, ba't ka pa nagpasama dyan, di ba? At ang sino mang tao na hindi pinagkakatiwalaan ng kapareha niya, sino bang tao ang magugustong makipagstay sa kasama ang taong yan? Nagets niyo ako? Ako ayoko ng ganyan. Siguro yung asawa mo ganun din. And majority sa lalaki, lahat naman eh. Sino ba? Kahit babae naman eh. Kayo mga babae, gusto niyo ba sa lalaki yung wala siyang tiwala? Yun, pag-isipan mo yan. Okay? Mag-sorry ka sa asawa mo, sincerely ha? At huwag mo nang pakialaman yung Facebook niya. Okay? Kaya nga ako gumawa ng video about yung sharing ng password eh. Kasi, panoorin mo yon para mas maintindihan mo kung ano ba talaga ang dapat gawin nyo, ha? Pagdating sa mga social media. Kasi nakakasira yun eh. Di ba? May dahilan siya kung bakit yung binlock yon. Kaya wag mong pakialaman. Kung ang gamit mo ay ayaw rin pakialaman ng iba, sana gawin mo rin yan sa ibang tao, lalo na sa asawa mo. Okay? So, respeto lang. Okay? Hindi ibig sabihin na asawa mo na yan, pagmamayari mo na yan. Okay? Hindi ibig sabihin na boyfriend mo yan, girlfriend mo yan, ay ikaw nang may kontrol ng buhay yan. Okay? May respeto, may sariling buhay pa rin yan. Kahit kayo ay inisa na, pero meron yan separate, pa rin. Parang yung privacy. Okay? Huwag yung tanggalin yan kasi masisira kayo niyan. Okay? So yun. Pangilan na tayo. Sige, move na tayo. Huwag ka nang pahabain. Sorry ka na muna. Sorry. Love you. Mama, chup-chup. Uwi ka na. May pasalubong ko sa'yo. Yung favorite mo. Alam mo na. Move na tayo. Kung anong masabi ko dito eh. Han, alam mo yan. Ano yun, Han? Basta, alam mo na yun. Ano yung ginagawa mo? Ay, nakabuhay. Buhay. Okay, move tayo. Ang siya ko ngayon.
Okay, hi DJ Ron. Musta po kayo? Eto, masaya. Madalas po ako manood ng video niyo sa YouTube. Thank you. May itatanong lang po sana ako. Okay? Garalgal ako eh. Kanina pa ako umaga garalgal eh. Kung nanood kayo ng live ko, pagod kasi talaga ako eh. Anyway, dahil mahal ko kayo, nandito ako. At na-enjoy ako sa ginagawa ko. May itatanong lang po sana ako about my boyfriend. Nakikita ko kasi nagla-like siya sa mga babaeng halos labas na ang kaluluwa. Ano bang itsura ng kaluluwa? Yun bang babaeng mahilig mag-selfie tapos kita yung biyak na boobs? O yung sinagot mo yung tanong ko Okay, cleavage. Grabe pasensya na kung ino-off ko yung microphone. Yun bang dami naman ng picture ng babae tapos yun pa ang mga nilalike? Okay, boyfriend mo. Tapos, ang katwiran niya, wala daw mali siya sa kanya yon dahil kamag-anak daw asawa ng pinsan niya. Kamag-anak daw asawa ng pinsan niya. Nalito ako dun Okay. Anyway, pero lagi niya rin tinatawagan minsan na sila nag-usap na rin sila. Nagpakilala sa bawat isa. At doon nalaman ng asawa ng babae ng pinsan niya. Pero panay ang tawag o miss ko lang boyfriend ko sa kanya sa messenger. Pero hindi naman nasasagot ng babae. Or minsan, nasasagot din siguro, hindi ko alam. Kasi busy din ako sa work. Nakikita ko kasi, nag-miss call siya tapos delete din agad ng boyfriend ko. Pero nakikita ko muna. Binigay niya sa akin ang password niya nung pinaayos niya ang Facebook niya sa sad to say, minsan nabubuksan ko. Sad to say, minsan nabubuksan mo. Okay? Hindi ko alam kung paano ang tamang tanong. Pero okay lang ba yon kahit may karelasyon na siya, nagla-like pa rin siya sa mga sexy o halos labas na ang kaluluwa niya ng mga babaeng papansin sa Facebook at mahilig mag-selfie na feeling sexy? Ang harsh. Feeling sexy Okay. At halos ilabas na lang ang boobs nila? Kasi nasasagwaan ako sa kanya. Kaya mahilig ko siyang sitahin pagdating sa ganon. Okay lang ba ang ganon? Asan na ba yun? Nawala ako. Normal ba yun? Normal ba yun kahit may karelasyon na? Hindi naman ako nagsiselos. We. Yung may feeling lang ako na nasasagwaan ako sa boyfriend ko. Okay. Nag-aaway kami pag nasisita ko siya sa ganon kasi feeling ko defensive siya lagi. Nalayo ko na lang kasi siya sa ganon at gusto ko siyang madala at makilala si Lord. Okay. May sasabihin ako dyan. Marami na kasi siyang naging girlfriend din dati na puro sex lang ang ginawa. Parang kilala ko yun Parang yung host ng isang YouTube channel Parang Hugot Radio yata. Behave. Okay, sa akin alam ko naman seryoso. Seryoso siya sa lahat ng gusto ko, ginawa niya. Kaso lang, minsan nga yung mag-like siya sa mga ganong klase mga picture ang kinasasaguan ko. Ayaw kasi yung relasyon namin nakafocus lang sa sex. Nahihilasan kasi ako. Anong nahihilasan? Parang ngayon ko lang to na encounter na Normal lang din ba 'yon yung lagi siyang nagtatawag? Uy. Nagtatawag ng babae sa Messenger? Salamat po ng maraming DJ. Okay. PS, dapat ba ako mag-react sa ganon? I-ignore na lang. Thanks ulit. Okay. Sige. Alam mo, yes. Kailangan mo mag-react. Number one, kasi girlfriend ka. And normal ba? Hindi. Abnormal yon. And tama mang gawin niya yon? Hindi. Hindi yun tama. Mababago mo ba siya? Hindi mo siya mababago. Madadala mo ba siya kay God? Hindi rin, kasi ayaw niya. Ano pa mga tanong? Normal ba yon? Ano bang feeling ng lalaki?
ay gusto mo yung hindi lang puro sex ang habol ng lalaki, eh di huwag kayong mag-sex, okay? Huwag mo siyang pagbigyan kasi yun lagi ang hinahanap niya. Ngayon, kung nagawa niyo na yan dati, talagang yun ang laging hahanapin niya. Ngayon, kung hindi mo yung ibigay, hahanapin niya sa iba. Kaya huwag ka dyan sa ganyang klaseng lalaki. Okay? Paano ba siya mabago? Pagdasal mo. Ngayon, kung talagang i-receive niya si God, saka siya mababago. Pero kung pipilitin mo siyang i-receive si God sa buhay niya, hindi mo yan kayang gawin. Ang magagawa mo lang ay pagdasal mo siya ng taimtim. Okay? Only God can change a man's heart. And mababago ba siya? Walang imposible kay Lord. Pero kailangan din niya munang i-accept si God and mag-repent sa mga kasalanan niya para baguhin siya ni God. Pero hanggat sa hindi yung gagawin, wala siyang pagsisisi, wala siyang pagbabago, sorry, wala. Okay? Kasi may free will tayo. May binigyan tayo ni Lord ng free will sa buhay natin na pwede natin gawin ng mabuti, pwede natin gawin ng masama. Nasa atin yun. Pero may mga consequences yan. Okay? Now, ano dapat mong gawin sa boyfriend mo? Kausapin mo siya. Okay? Kung ayaw makinig, iwanan mo na siya. Okay? Kalimutan mo ganyang klaseng lalaki. Ako hindi ako nagpapaka-plastic dito eh. Alam ko mahal mo siya, pero kung ganyan ang klaseng lalaki na pakikasamahan mo tapos maging asawa mo in the future, ngayon pa lang problema ka na, mas mamumroblema ka pagdating ng panahon na pinakasalan mo yan. Period. Okay, that's it. Good night. Bye! Hindi, sa totoo, yes. Huwag ka na dyan, okay? Kasi masasayang lang ang buhay mo dyan. Hindi ka siniseryoso ng boyfriend mo kasi walang respeto siya sa'yo. Kasi kung may respeto siya sa'yo, hindi na niya bibigyan pa ikaw ng sakit ng ulo at yung tipong hindi na siya parang kabayo sa Manila na Alam mo kung bakit ganyan ang kabayo? May ganito. Para hindi siya ma-distract ng mga dito sa kaliwat kanan niya. Nakatutok lang siya sa dadaanan niya. Okay? So, ibili mo yung boyfriend mo ng yung nilalagay sa kabayo. Ayan. Ciao. Wala akong masabi. Pero anyway, seryoso. Hindi mo kailangan yung gawin. Okay? Kasi kung talagang magbabago siya, yun. Kailangan niyang dumaan sa proseso. Pagdasal mo siya, kausapin mo siya. Kung ayaw makinig, let him go. Pero pagdasal mo pa rin siya. Kasi mas maganda yung may nagagawa tayong kabutihan through prayer sa ibang tao. Kasi wala siyang control doon eh. Hindi mo control ang ibang tao na baguhin mo siya. Hindi mo yung magagawa. Pero you can control kung anong gagawin mo sa prayer mo. Kasi napaka-powerful ng prayer. Nababago ng dasal ang isang tao. Okay? So for now, I think ang dapat mong gawin, cut nyo na muna ang relationship na yan. Walang kwenta yan eh. Kasi yung pagtawag-tawag nyo yun sa babaeng yon, alam mo, ako dating ganon, no? Tingin ko gusto niya makita yung kabuuan ng kaluluwa ng babae. Okay? So, kaya wag ka na yan. Okay? Makita ko ng boyfriend mo na ganito nagsasabi sa'yo, magagalit yun sa akin kasi matatamaan siya. I'm sure. Okay? So, yun na yun. Stop that. And let go muna yan. Alam mo, maraming lalaki pambira. Huwag mong hanapin. Pagdasal mo na bigyan ka ng tamang lalaki sa buhay mo. Huwag kang maghanap. Let God give it to you. Okay? Give the right person sa'yo. At huwag kang maghangad. Huwag kang mag-feel na hindi ka kumpleto dahil walang lalaki sa buhay mo. At may mga babae, may mga tao na hindi talaga design na magkaroon ng lifetime partner. And it's a gift na magkaroon ka ng maging single ka. Oy, meron palang book about being single at 30s. Gusto ko siyang i-interviewin pero magiging useful yan sa community natin dito sa Hugot Radio. Okay? So yun na muna ha. Talk to him. Pray for the person. Kung ayaw makinig, hindi pa nagbago, let him go. Okay? Pakita mo na kaya mo, na you are whole, buo ka. Hindi mo kailangan ng ganyang klaseng lalaki na walang respeto sa iyo, hindi ka binibigyan ng tamang respeto na kailangan mo sa pagkababae mo. Okay? So, yun na muna. Ha? So, mapuputol to, then gawa pa ako ng isa, then move tayo sa kabilang message.
Alright, so sana nag-enjoy kayo. Wednesday inbox. Inbox Wednesday.